Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang dalawang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang tatlong reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte sa Davao City. Tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong paggulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alitan naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Samantala, si Vice President Sara Duterte, Attorney Sal, hindi na daw siya nakikipag-usap sa mga kaalyadong senador matapos ang tangkang pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto III. Ayon sa kanya, napansin niyang ang sino mang makipag-ugnayan o tumulong sa kanya ay umano'y nahaharap sa panggigipit ng administrasyon. Itinanggi din ni VP Sara na may kinalaman siya sa usapin ng term sharing sa Senado at nanatiling tahimik kung may kaugnayan ang senatorial ouster move sa mga impeachment case laban sa kanya. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na yung inihain or isinampa against her, Attorney Sal, kabilang yung pinakahuli na may kaugnayan sa umano'y hindi na-liquidate na 612.5 million pesos na confidential funds. What is your reaction on this, Attorney Sal? Tama ba na hindi mo na makikipag-usap si VP Sara sa mga kaalyado niyang senador? Well, makipag-usap man siya o hindi, basta yung mga senador, kontra kay Presidente Marcos Jr., alam na natin anong nangyayari sa kanila. Yun naman, that's the long and short of it. Yan naman obvious na obvious. Ganyan talaga yan. Basta ikaw Duterte, kontra na sila sa'yo. Kahit na ikaw ay hindi maka Duterte, pag kinokontra mo ang administrasyon, mga galaw nila, ayaw din nila sa'yo. Yun. So nadadamay na din yung iba na kahit hindi pa niya kaalyado si VP Sara. Hindi siya nadadamay. Kung hindi, basta hindi kakampi sa administrasyon, kalaban ka nila. Pero yung sa panig naman ng mga kaliwa, Attorney Sal, tila naman hindi sila, parang, ewan ko kung part ba ng script nila yun. Parang hindi naman sila binabatikos or binabalikan ng administrasyon. Moro-moro nga, kasi nga, hindi ba mulat sa puli, nagkaroon na ng implied cooperation or conspiracy between the two. Yung dalawang yan, nagkakutsyabahan na mulat sa pulpa nung magsimula yung paninira nila kay Inday Sara tungkol sa confidential funds na napunta kay Pastor Kibuloy, na napunta kay Presidente Duterte. Yun ang kitang-kita ng tao. Wala na kayong mapula sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag
para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad.